nagko-comment na sabi scripted daw. Magsimula tayo dun sa dress. Kasi ang dami nagsabi na bakit naka-dress si Miss Jam? Bakit naka-dress? Ibig sabihin alam na magpo-propose. So yun mga ka-business, palang araw po sa ating lahat. Yan, mukbang tayo. Mukbang po ng buldak na may cheese and sunny side up, tapos may gatas kasi maanghang po. Yan. Natot po sa mga kumakain nito. Ito mga ka-business, nilagyan ko siya ng gatas tapos cheese na quick melt. May gatas to dito? Ito. Hindi niluto ko nung nakaraan eh. May cheese, may gatas ba yun? Kaya pala ganun. Kain tayo. Ito. Sarap. Ang lang. Hindi naman na makatakan. Check. Salamat. Din siya mo. So, ano ba yung vlog natin ngayon? Ayun na mga ka-business. Ilan nilagay mong ang ham? Isa lang yan. Legit? Isa, 1/4. Kasi dalawa yun eh. Mga kabis ang anghang po. Ano na rin ito mga kabis? Challenge na rin ito. Ito mga ka-business. Diba, tapos si Papa Dins. Ayan, tapos meron siyang vlog sa amin. Basahin natin dun. Kasi nagbasa kasi kami ng mga comments dun eh. Mas ang dami namin nabasa. At syempre, salamat sa mga nag-comment. At saka especially dun sa mga maayos ang comment. No? Pero tapos, selected lang naman. Selected siya. Pero bago yun, mga ka-business, gusto namin i-explain yung mga maliliit na detalye na hindi nakita sa camera. Off-cam. Off-cam, tsaka nung kita yung on-cam. Tapos gusto namin i-explain kasi may mga nagko-comment na sabi scripted daw. Patunayan namin sa inyo mga ka-business na hindi scripted yung proposal ni Papa Dins, no, mga ka-business. Ayan. Basahan natin dito sa ayan. Kausap ni Papa Dins yung parents. Ayan mga ka-business, yung time na kausap ni Papa Dins, yung parents ni Miss Jam ay same day din nung aming pag-alis. No? At kung sa pagkakaalam ko ay bago tumawag si Papa Dins ay nagpaalam muna siya dun sa ate ni Miss Jam para magkaroon ng GC. No? Kasabwat ba? Kasabwat yan ni Papa Dins yung ate, yung panganay ba? Oo. Si Ate Jo. Ate Jo, ayan, nanonood din siya sa atin ngayon. At sila ata ay nasa France, hindi ako nagkakamali. No? At wait lang, subo lang ako. Lumalamig mga ka-business eh. Alam niyo yung luto sa itlog na kalahating luto, kalahating ayan, malasado. Sarap. Ayan. So yun, next natin. Fast forward ko na dito sa pag-alis. Dito scripted mga ka-business. Dito scripted. Patunayan namin yun sa inyo. Magsimula tayo dun sa dress. Kasi ang dami nagsabi na bakit naka-dress si Miss Jam? Bakit naka-dress? Ibig sabihin alam na magpo-propose. Ito nga yun mga kabisip, ganito ko sa inyo. Ito. Pero hindi nyo alam kasi mga kabisip, nung nag-struggle namin para mapasok kay Ate Jam yung dress na yun. Na hindi siya makakahalata. Hindi siya makakahalata. Ito, panoorin natin ito. Ayan na sila Ganda mo ito. Ang ganda ito. Yan, orong natin konti. Yan. Yan, ito. Sabi ni Jai, bibili na daw siyang dress para sa'yo. Pinili? Kinuha na lang din. Kinuha na sa closet niya. Hindi, binili niya daw ito. Pumunta nga daw siya ng divisorio. Divisorio ako! Ano yun? Ano yan? Nagsuting mo daw yan.
Ay mga ka-business, hindi kasi alam ni Miss Jam, tama, na meron daw dress yung kapatid niya, yung umuwi mga ka-business. Tapos, yung pinakita na ni Papa Dins, syempre nabigla siya. Alam niyo naman, syempre mga babae, di ba, mapili sa dress kung anong lalo susot. na kung hindi naman siya yung pumili talaga. Oo, tsaka doon sa susutin mo doon sa araw na yon. So, pagkakita ni Miss Jam, syempre, unang pumasok sa isip niya, parang ano to, para saan to? Parang napayak siya pa nga Sabi niya, yak. Ganyan. Parang hindi niya kasi bet yung... At saka ba't nga naman kasi mag-dress sa Bicol? Tapos kami lahat nakaano lang. Oo, tapos ang alam niya lang kasi noon, mga ka-business, ay magde-deliver. Natubo lang ako. Tapos? Wala mo. Walang kamay lang. Then? So, hindi alam ni Miss Jam na may dress na dala-dala. Tapos nung nakita niya yun, natanong na siya kay Miss Jal. Lagi na siyang tatanong, Jal, may dress ka? Magda-dress ka ba? Pinipilit niya ako mga kabisa. Sas ako, yung part ko doon, pinipilit ko talaga siya na, hindi tayo mag-dress ka kasi minsan lang to. Isipin mo na lang, minsan tagumutang Bicol. Basta grabe yung pagpupumilit ko talaga sa kanya na, uy, tayo mag-dress ka, promise tayo minsan lang yan. Tapos, mga ka-business, meron ding time doon nag-alibay na lang kami na nung pumunta kasi kami Bicol ni Miss Jam, ni Jan, na pangit ang suot namin. Kaya ako sa kanya, suot mo yan, te, para maganda yung suot mo. Oo, sinasabi pa namin na swerte ka nga, ate, may ganyan. Oo, tutuloy natin to. Ayun na, ako magpapano na natin. Sila mo. Ako mga business ng pati, labi ko siguro. Yan, edi sabi ni Papa Dins na pag sinuot mo yan, may susuot din ako sa akin. So medyo mahirap yung part na yun kasi baka may susuotin ka rin. Ako, may walang nalaman, di ba? So ayan, another challenge yun. Tapos punta tayo dito sa part na to. Kaya mo malalim? Kasunod na ito. Yan. Mag-dress ka daw. Mataya mo. Yung part na yun, mga ka-business, problemado na si Papa Dins kasi ayaw niyang mag-dress. Ayaw niyang mag-dress kasi nga, siya lang ang nakadress kami. Sila, Miss Jal, hindi, tsaka si Budang, tsaka sila Maman. Tapos kumbaga parang nahihiya siya na mag-dress kasi nga, siya lang ang nakaganon. Nakakatawa pa kasi nung paglabas ko ng kwarto, nakagayak na ako, yung naka-maroon. Tapos siya naka-t-shirt, sabi ko, tayo na yung suot mo, te. Sabi niya, oo, Jan, kasi yung mag-dress. Sabi ko, hindi, te, minsan lang yun, ganda na natin yung suot natin. Sabi niya, mag-dress ka rin, gumagana. Sabi ko, hindi ko kasi alam, hindi ako nakapagdala ng dress, ito lang suot ko. Kaya sobrang hirap talaga niyan, na yun sa atin job na mag-dress. Ayan o. Ha? Dala yung word. Makadress sila dyan. Si Jan? Oo, tapos si David So binanggit pala ni Kuya na nakadress ako. Ang dala ni Miss Jal, mga ka-business, is yung polo na long sleeve na shiny na maroon. Alam mo kasi, Mahal, kung alam ko lang na magdadress pala si Ate Jam nun, Magdadress ka rin nagdala ako ng dress. Kaso kasi hindi nakarating sa akin na pag-dressin pala si Ate Jam. Para sana, di ba, hindi tayo masyadong nahirapan. Oo. Kasi kung ano-anong alibay, pamimili talaga ginawa namin yun. Kulay white siya, di ba? Hindi mag-white din ako. Fine! Ayaw mo ba? Kaya mo ba? Yung mukha ni Miss Jam, alam mo yung napipilitan. Kasi ayaw niya talaga. Okay, next tayo dito. Kumakan na ba? Ayaw mo mag-dress? Ayaw niya mag-dress? Pero, Ayun, sabi ni Mama, kung ayaw daw mag-test ni Miss Jam, okay lang. Kung ano yung suot niya, yun na yun. Ganoon kasi si Mama eh. Pero siyempre, sa amin, okay lang naman din talaga kahit naka-t-shirt. Hindi, ang naman kasi, okay lang daw na huwag mag-dress, huwag napilit kasi baka makahalata. Ayun na. Kaya, ayun, sabi, paano yung suot ni Papa din? Diba, binili-bili pa natin sa sa SM. Kaya, ayun, napilit naman natin. Tapos,
Ito sa part na to. Ayan. Yung time na yan, mga ka-business, ginugulo nila si Miss Jam para hindi lumabas ng kwarto. Kasi merong pinapalobong lobo sa labas. Yun yung mga lobo. Sila nakunan eh, sa Actually, yung part na yan, dyan ako pinakatawan-tawa kami ni Ate Jam, tawan-tawa kami. Nung nagka-revealan na. Kasi, ikaw ba nagsabi sa akin na libangin ko muna raw sa Ate Jam sa kwarto? Or si Kuya ata nagsabi na huwag nga raw palabasin kasi may ilalabas daw sila. Yun pala, yung ilalabas nila is yung lobo. Eh di andun na, inaayos-ayos ko si Ate Jam, yung kulot niya, inaayos ko yung kulot ng buhok niya. Ito hindi pa nakakulot. Ito yung mga business ng clip na yun. Tumakbo kami. Ayan. Ayan na mga Ay, yung part na yan, nasa kwarto kami. Tapos si Ate Jam, inaaya na ako lumabas. Yung nagtawanan tayo, sabi niya, Jel, tara na, labas na tayo. Tapos ako, syempre, hindi ko kasi alam kung tapos na ba sila sa labas. So, ang sabi ko talaga nun, wait lang, te, lotion lang ako. Panay, ganun din sinasabi ko sa kanya, na te, wait lang, lotion lang ako. Tapos, alam niyo yung, na-lotionan ko naman na yun, pero nilo-lotionan ko pa rin, para lang hindi siya lumabas. Yung pala na sa lotion mo. Yung sabi ni Miss Jam, mga business. So, yung mga struggles namin dyan, yun. Di, ayan, nakalabas na. Nalabas na yung lobo. So, ando na sa sasakyan. Ngayon, ang next challenge naman, mga ka-business, pagdating doon sa place, mga ka-business. Paano namin may lalabas yung lobo? Ayan. Kaya, bago kami makarating doon sa place, mga ka-business, ay kinausap ko si Papa Dins. Sabi ko, boss, kasi ako sa totoo niyan, mga ka-business, ako talaga ang naatasan na mag-isip kung paano gagawin. Kasi nga, ang hirap eh. Tapos, edi sabi ko, Papa Dins, Paps, pagdating natin doon sa place, ganito ang magiging sistema ko. Kunyari, nagbablog ako na pinipicturean ko sa isa-isa. Tapos, layo muna kayo dun sa dulo. Kaya wala sila lumayo. Kaya sila mga ka-business, may kita nyo sa vlog nila. Ito, wait lang. Daming ansa. Akala ko trip lang nila lumayo nun. Hindi. Sabi ko, layo muna kayo kasi nga, lahat kami kasabot eh. So ako nasa malayo sila, bago ko sila picturean isa-isa. Bago mag-start yung vlog ko, kunyari, sinabihan ko na kung sinong unang pipicturean, sila yung mauhuli. Kasi yung maunang pipicturean, sila yung inassign ko na kumuha ng lobo kapag sila Papa Dins na yung pipicturean. Kasi ginawa ko, una sila by tsaka si Ate Junjun. Tapos huli si Papa Dins, tsaka si Miss Jam. Ayan. So yan, makikita nyo mga ka-business ay nakasan natin. Ayan, binalayo lumayo muna sila dyan. Akala ko dahil sa trip lang nila. Bitawan ko na pa si Diwa. Diyan, pasaya ko kay Diwa. Isa pa yung hilis na yan. Ayun na, ano ka na kasi yung hangin? Wala na! Sa isa. Ayan mga ka-business. So, pagtapos nun, edi next na tayo sa picturean na Ayan. Ngayon, habang pinipicturean ko sila Papa Dins, mga ka-business, doon din ako medyo nahirapan. Kasi, ang dami kong naiisip na posing nila. Nag-search ka ba? Oo. Paano sila kunan, paano yung may posing nilang dalawa. Tapos na-blanco ko. Nawala sa isip ko yung mga yung mga dapat na gagawin ko. Papagawa ko sa kanila kasi basta kinakabahan kasi ako. Wala na sa utak mo kumbaga. Oo. At lalo na sa part na to, mga ka-business. Ito sa part na to. Ano po lang naman kalawa? Ayan. Ayan sa part na yan, mga ka-business. Ayan, kaya tumingin si Budang to sa likod kasi nasinyasan na yun, na kukunin na yung balloon. Nilalabas na nila yung mga logo. Kasi ang layo ng van eh. So, medyo kailangan ko silang patagalin doon sa ganung pwesto. Ayan. Ganyan lang?
Patingin-tingin pa ako sa likod eh. Sinasabi ko maggagalaw. Sabi titingin ako ganun. Na kung nasaan na. Actually, kinakabahan na ako niyan. Baka kasi Ate Jam. Biglang bumalon, oo. Ayun o. Ano? Ayun na. Nakasmile ba? So ayun o mga ka-business. And then after that, yun na yung yung sabi ko kay Papa Dins. Pagka sinabi kong magkarapan na kayo, ayun na. Ayun na yun, yung good yan. Sabi ko na pag nagharapan kayo, Paps, hawakan mo yung kamay niyang dalawa. Tapos, ayan, yung mga gusto mo sabihin ka mo, tapos load ka. Ayan. Kaya ginawa naman ni Papa Dins, pagharap niya, sinabi niya yung pangalan, load agad. Oo, na-blanco na rin yun si Kuya. Na-blanco na rin siya. So yun mga ka-business, yun lang yung breakdown kung paano namin siya ginawa. At di na lang din namin na videohan kasi sobrang Sobrang limitado bilis. sa oras. Kailangan bilisan yung mga bawat mga videos. So, dako tayo ngayon sa mga comments, Ilan lang to? Ilan lang, mga 8 na piraso. Pwede bang content yun? Ito naman mga ka-business, galing to sa ibang sa mga vlog namin ni Papa Dins, di ba in-interview ko sila. Tapos in-interview Rin nila kami. Ayan, sabi ni Agnes Curry 697. Itong apat na ito magkasundo. Ewan ko lang sa off-cam kasi sa ngayon mahirap na ma-determine ang scripted and not. I hope you get what I mean. Sana on-cam or off-cam, same. May ganun kasi talaga, naiintindihan ko yung... Shoutout po kay Ma'am Agnes Curry. Thank you po sa inyong comment At kami na po ang magsasabi sa inyo na on and off-cam. Grabe po ang namin, ang bonding at saka close po talaga kami. At kung ano yung nakikita nyo sa camera at saka off-cam, ganoon din po kami. Pwede ba yung sabihin? Kasi pag off-cam, okay talaga kami. Pero pag on-cam, nalilimitahan yung galaw namin, especially kami ni Ate Jam pag nag-uusap kami. Na ang hirap maging galaw-gaw sa camera, yung maging makulit ba? Yung ilabas yung totoong kulit namin kasi may ilang subscriber na napupuna yun. Daw pa lang naman yun. Oo nga, pero syempre si Ate Jam, bago pa lang. Kaya medyo iniingat-ingatan na yung mga galaw niya. Ako rin naman hanggang ngayon, kaya hindi ko malabas yung totally kulit. Pero pag off-cam, okay talaga. So puro advice ko, maging totoo kayo. Kung ano nararamdaman nyo. Sorry mga ako sumakan ko. Pero yun nga po, para sagutin namin yung tanong, okay po kami off-cam. Gaya nito, sabi nito. Ang ganda ni Miss Jan, karespeto. Ang mga kilos niya. Ayun po, parang paano tuloy ako sinabi nakarespeto ang kilos niya. Di parang naisip ko, sheesh, parang hirap na talaga maging galaw-gaw sa camera. Hindi naman. Alam niyo mga ka-business, yung kilos na yan. It doesn't mean naman na makulit or maharap ka, ay yung pagkatao mo ay basura na directly. Yung mga ganun kasi mga... May yung personality na kasi talaga namin ni Ate Jam. Nagkakasundo kami sa mga ilang bagay na, hala, ganyan ka rin pala dyan, hala, same tayo dyan. Mga ganun. Ito, meron ba, hindi ko alam kung bash ba to or to. Sabi niya kasi, gusto ni Kulot... Hindi, pakita ko to, nag-comment naman siya eh. Marami naman nakakita niya. Jin G. Sokor, 7489. Sabi niya, gusto ni Kulot mag-travel lang muna si Papa Dins. Kita mo, nakasama ba sa'yo sa pag-charity? Mabuti pa si Bandara, nakasama sa pag-charity. Ito si Kulot, tuwing galaan lang ng baby present. Tapos palagi gutom kapag kasama si Papa Dins. Mabuti yung 2 ladies na naging kasama ni Papa Dins sumasama sa pag-charity. Observe ko, under nito si Papa Dins. Mas gusto ko talaga for tulungan, business. Eto, Jin G. Sokor, for your information po, si Miss Jam po ay nakasama na ni Papa din sa pag-charity. In fact, nakapunta na po siya doon sa bahay nila Ate Kayla. Yung iba pang mga beneficiaries si Papa din. Hindi ako nagkamali, 3 yun, mga ka-business. At si Miss Jam po ay walang kaarte-arte sa katawan. Kahit saan nyo po yan papuntahin or dalhin,
kung saan man si Papa Dins papunta, ay andun din po yan. No? At kung palaging gutom, lahat naman kami palaging gutom. Baka mas nakikita na kayo sa camera na gano'n. Wala namang masama magutom eh. Di ba? Bakit parang yun pupunayin ba? Di ba? Tsaka ang daming comment nag-reply. Daming nagtanggol. Salamat sa mga nagtanggol, no? At tapos tuwing gala lang daw present. Hindi po, no? Mga ka-business. At siguro nakikita niya kasi dahil bago ba, mga ka-business 2 buwan pa lang sila. No? At saka si Papa din, syempre, alam nga naman pupuntahin na agad doon sa pinakasulok-sulukan. Syempre, tansya-tansya lang din muna, di ba? Ito, sabi ni Violet Blanc. Ito naman, tungkol ito doon sa vlog namin. Doon sa Dunkin, no? Sino ba yung magiging mas strict sa kanilang dalawa? Sabi niya, ang sagot nila doon, si Miss Jam, no? Ang magiging mas strict pag nagkaroon sila ng una. Ito, hindi nga ma-spoiled mga bata. Pero pagdating sa mga grandparents, dyan na yung, bakit ka umiiyak? Inano ka ng papa mo. Siyempre, konting spoiled ng mga grandparents, walang grandparents na hindi na spoiled ang apo. Mas mabuti doon. Huwag pipisan sa mga magulang kasi kung kapisan ang mga apo, asahan mo na ang mga bata ay sunod sa luho. Basta kayo na ang bahala. Sana magkabibigat ka after wedding, God bless you all. Ayun lang, siguro gusto niya sabihin dito is... Maganda yung comment niya actually. Oo, hindi namin isip yun na totoo din na kapag si grandparents is, umiyak yung apo niya. Ba't ka umiyak? So yung kung ano yung ibibigay yung hinihingi ni apo, bibigay naman ngayon ni lolo or ni lola. Na ayaw ibigay ng magulang sa lolo-lola lalapit. Parang gano'n ang mangyayari. So thank you so much po sa inyong comment. No? Siguro, pero totoo yun, may mga nangyayari Hindi may iwasan sa mga lolo-lola talaga. Lalo pag first apo, no? Oo, syempre. Tapos, ayun nga, thank you so much po sa inyong comment at papaalalahanan na lang din namin yung kanilang mga lolo at lola. Sabi naman ni, siya rin. Si Annalyn. Anong unang reaction mo, Dave? Unang meet up? Sa vlog naman ni Kuya yan. Kasi vlog naman to ni Papa Dins. Kasi diba tinanong ka doon yung paano tayo nakilala. Tapos nakwento mo kasi yung first meet natin. So oo nga naman, sa mga naging vlog natin, wala pang nagtatanong ng ganyan at hindi ka pa natatanong ng ganyan. Kung ano ba yung nagiging mo yung kung ano ba yung reaction ko parang basta... Hindi, ano ba yung first thought mo sa akin? Maganda. Expression mo sa akin. Unang beses narinig mo yung boses ko, unang buka ng bibig ko. Dami Oo, siyempre kung nakita ko sa'yo, maganda. Ganyan. Kung puti. Tapos napatanong pa ako sa kanya ng mga ka-business kung ano yung skincare niya. Kasi nga ang kinis ng mukha niya eh. Pero yung sa the way ako magsalita. Tapos sa pagsasalita niya, madaldal siya mga ka-business. Tapos basta magkasundo kami ng time na yun eh. Nagdadaldalan kami. Tapos hindi ko na rin napansin sa sarili ko. Basta ang alam ko lang ay mag-aalo po sa kadaldalan ko. Ganun. Tsaka tuloy-tuloy kasi walang dead hair talaga. Kasi parang iba, magkaparehas doon sa kung paano kami magkausap sa chat, sa personal. So, kung paano siya tumawa, ganoon din. So, kung sagutin mo, yung pinaka-main reaction? Masaya? Masaya, syempre. Lumalabas naman. Lumalabas, sorry. Ayun, tapos, ayun nga, tinanong ko siya kung anong skincare niya. Yung makinis. Sabi niya, nagulat pa ako, sabi niya kasi wala daw. Kung anong ginagamit sa mukha mo, ba't ang kinis? Wala, sabon lang. Ayun lang sabi niya sa akin. Tapos, ayun, totoo naman. Wala siyang ginagamit. Kasi nga, ang sinasabi niya... Nakikita niya rin naman po sa bahay, walang collection doon na skincare. Puro something sa mukha. Sabi niya kasi sa daw niya ay mabigat daw sa mukha. Kaya ayaw niya. Pero hindi naman kailangan. Ayan. Tapos sabi naman ni Gozon Lucino, si Miss Jal, naintindihan ko lagi sungit kasi may piko siya. Minsan ang ulo. May nagtanggol pero sige po. Ayan siguro pero dahil nga may naalala nga akong nabanggit din si Mama na ganyan, bugnutin daw. Dahil nga sa picos. Parang siya, part siya ng side effects or symptoms ng may picos is mood swings. Bugnutin daw. Minsan, makulit siya sobra. Sumasayaw-sayaw pa nga yan eh. Tapos kumakanta-kanta pa, parang gano'n. Tapos maya-maya, gano'n.
Pero may times naman na nakokontrol ko siya. Hindi, ano yun, mga ka-business given na yun. Kumbaga, siguro after ikasal to, tapos magkaanak kami, mawala yung pipos mo. Oo, mawala siya. Parang ganun. Tapos ito naman, sabi ni Larry Pogoy, pansinin kasi si Miss Jal, Boss Dave, kasi maganda talaga siya, boss. Totoo yan. At, yun nga, gaya ng sabi ko sa vlog ni Papa Dix, no? Maraming nag-aabang at saka isa pa. At, halos, lapitin talaga siya talaga ng mga lalaki. Ganun. Dalawang beses na nga siya na mga kabisis niya na may nangyari sa kanyang masama. Na pinag-interesan siya, mga business. Awa ng Diyos. Wala namang nangyaring masama. Mas malala pa doon wala. Wala namang kasi nakwento ko nung nakaraan, yung sa Cubao, habang nag-iantay siya ng UB, ay merong matandang tumabi sa kanya na inaaya siya maging asawa daw. Matanda na siya, mga business Tira daw kami sa Titira daw sila sa Tanay. Tanay may bahay daw siya doon. Nagbigay ng calling card, ganyan. Beyond that, wala naman. Tapos, yung unang-una, ang pinaka-worst, so medyo traumatic yun. At nagkawa na rin naman ng action. Ayun. So yun yung mga dahilan kung bakit kaya parang iniingatan ko talaga si Miss Jal. At so yun ang mga business, medyo mixed up yung ating mga sagot-sagot tsaka daldalan. Tapos sa mga nagsasabing scripted daw yung proposal, mga kabis, hindi po. At maniwala kayo sa amin kasi hindi talaga. At grabe yung stress din namin nun para hindi malaman ni Miss Jam kung anong plano. Kaya thank you so much po sa inyong pagsama sa amin at sana na-enjoy nyo. Hindi namin naubos. Kasi, kay Budang man naman, hingi siya. Nangingi ba siya? Sabi niya gusto niya raw. Sige, Basta hindi sige. raw maanghang. Ay, hindi na siya maanghang. Ayun so salamat ng maraming sa inyo mga kabis sa inyong panonood at sa mapanigyan ng mundo lagi kayo mag-iingat. At thank you so much po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Simula nung makilala ka. Pwede natin dyan. Queen Yasmin. Ano pa yung boses? Simula nung makilala ka. Kailan mo si Queen